Deuteronomy chapter 30, verse 19 and 20. So, dyan po natin ihahalaw yung ating topic na pag-uusapan o yung mensahe na ating pagbubulay-bulayan at anong tawag dito? Ipapartake sa umagang ito. Deuteronomy chapter 30, verse 19 and 20, very powerful words na binanggit ng Diyos through Moses. I'm reading again from the NLT. Ano na yung NLT? New Living Translation. Okay, so sabay-sabay nating basahin para lahat po tayo merong participation dun sa salita ng Diyos. Let's read verse 19. Today, I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. Ito raw yung susi dun sa iyong buhay. Ano yun? Na tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para magpasya dun sa ating mga sarili. Tama? Tayo ay mga free moral agent. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kinreate tayo ng Diyos na hindi mga robot. Binigyan tayo ng kakayanan o ng kapangyarihan na magpasya para dun sa mga sarili. So sabi ng Diyos, inilagay niya dun sa ating harapan yung life, yung buhay, at saka yung kamatayan. Nandun din sa harap natin yung pagpapala, at saka yung sumpa. Sa harapan din natin, nandyan yung success at nandyan din yung failure. So depende yan dun sa mga pipiliin mo. So ang outcome nun, sabi niya, depende dun sa choice na iyong gagawin. And when you make a choice, sabi niya, tinitignan ka ng heaven at nagpa-participate ang earth. Kasi nandyan nga, inilagay ng Diyos yung mga universal principles, yung mga law na kapag sinusunod mo, you make a choice to obey yung principle na yon, yung law na yon, then heaven and earth will back you up. Okay? So sabi niya, this is the key to your life. So, ang title po nito, mga kapatid, gusto niyong hulaan? It's my life. Okay. Life is a choice. Ang buhay daw, isa itong pagpapasya. Sabi natin, happiness also is a choice. Pagising mo sa umaga, nasa sa'yo yung pagpapasya kung ngingiti ka o sisimangot ka. Diba? Kung ikaw ay magagalak o ikaw ay mabubuisit sa buhay mo, nasa sa'yo yung choice. Okay? It's your choice. So, yung life, yung buhay mo, that is your choice. Now, be totally responsible for your success. So, since life is a choice, dapat ikaw ay maging responsable sa iyong buhay at ikaw yung maging responsable sa iyong tagumpay. Okay? Okay ba yan? Kasi sino yung magiging responsable dun sa iyong tagumpay? Alangan namang ako. Di ba? So, since buhay mo yan, dapat ikaw ay responsable dun sa iyong buhay. So, bago pa tayo magpatuloy, tayo manalangin. Salamat po aming Diyos sa aming pag-uusapan sa umagang ito. Again, Lord, maraming salamat sa inspiration na ibinibigay po ninyo sa amin sa pamagitan ng inyong salita. Marami ring salamat na continuously minomotivate po ninyo kami, ina-uplift po ninyo kami dun sa mga bagay na dapat po naming gawin bilang mga anak po ninyo, bilang mga Kristiyano. At salamat po that as we go along, Lord, sa journey po namin as Christians,
dun sa aming spiritual journey. Lord, patuloy po kami na nagmamature, marami po kaming natututunan. Ito po ay nai-apply namin sa aming mga buhay at ang nagiging resulta po nito ay mas lalo po kaming nag-i-improve as a person, Lord God, as a person, at nag-i-improve din po yung quality of life na meron po kami as a testimony and evidence, Lord God, ng inyong kapangyarihan, ng inyong pag-ibig, ng inyong biyaya na gumagawa sa aming mga buhay. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito sa pamagitan po ng inyong Santong Espiritu. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, basically mga kapatid, since yung buhay po natin, it's our own personal choice, no? Kung ano man yung nangyayari dun sa ating buhay, tayo ay responsable. In other words, yung buhay ko ngayon, kung ayoko man yung nangyayari dun sa buhay ko ngayon, hindi ko yun pwedeng isisi dun sa iba. No, yung sitwasyon ng aking buhay sa ngayon, ang totally responsible doon ay ako. Kasi in the first place, ako yung nagdesisyon. Okay? Ako yung nagdesisyon na kumuha ng ganitong kurso. Ako yung nagdesisyon na piliin ko etong babaeng ito bilang aking nobya at pakasalan ko siya. Di ba? Maliban na lang siguro kung pinagkasundo kayo ng inyong mga magulang. Pero uso pa ba ngayon yun? Anong tawag doon? Yung parang in-arrange na na marriage. Ha? Okay, kung ano man 'yon. Diba? Kung ano man ang tawag na, but basically, mga kapatid, lahat ng mga nangyayari o lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, tayo yung merong choice. Tayo yung nagdesisyon ng bagay na 'yon. So yung magiging success, yung magiging tagumpay ng ating mga buhay, na kung ano man yung ating paggagawin sa ating buhay, tayo yung responsable doon. Ano man yung aspeto ng buhay, whether dun sa spiritual, okay, whether dun sa ating financial, whether dun sa ating family, tayo totally ang responsable doon. Kung merong financial bankruptcy na kinakaharap ka, then you are responsible. Pwede pa namang baguhin. Okay? Pwede pa namang itama. No, as long na you're alive, buhay ka pa. Pakitignan nga yung katabi mo kung buhay pa siya, humihinga pa ba? Kulay blue na yan. Okay. So, ano yung kinakailangan nating gawin? Now, since life is a choice and we are totally responsible dun sa ating success, ano yung mga bagay na kinakailangan nating gawin to experience etong success na to in which tayo naman yung responsible? Ang kinakailangan lang siguro, unang-una mga kapatid, is magkaroon ng pagbabago dun sa ating mindset. Okay? Merong mga kinakailangang eliminate. Sabi nila, before you can learn, first you must unlearn. Diba? Meron ka mga bagay na i-unlearn, no? Yung mga una mong natutunan, diba, na mali. Okay? Mali yung mga yon, kinakailangan i-unlearn mo muna yung mga bagay na yun so that you can learn new things. So, para talagang ma-experience natin yung success. Okay, yung mga pinag-uusapan natin about blessing, about prosperity, maturity, para maranasan natin yung mga bagay niyon, we need first to unlearn yung mga unang natutunan natin. Parang computer. Kailangan baguhin mo yung operating system, tama ba? Yung OS niya, so that parang makapagbigay siya ng bago, parang ang gagawin mo, ire-reprogram mo yung mental CPU. Okay? Ito yung sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2. We need to renew our mind. Baguhin natin yung ating pag-iisip. Magkaroon tayo ng bagong belief
system, bagong OS, bagong operational system dun sa ating brain para mag-iba, di ba? Mag-iba yung ating mga, anong tawag doon? Output. Di ba? Kasi yung input at saka output, o yung mga lalabas dun sa screen. So ano yung mga kinakailangan natin gawin, mga kapatid, so that we can really experience etong success na to. Okay. So, una, anong kailangan natin gawin? Dapat i-eliminate natin yung mga self-defeating beliefs. No, self-defeating or mga disempowering beliefs. Yung mga paniniwala natin na natutunan natin nung una na hindi nakakatulong sa atin. Okay, pag nanonood ako ng Chris TV, madalas pinifeature ni Chris yung mga parang feng shui, di ba? Kung saan dapat nakaharap yung, anong tawag doon, yung bintana, kung saan dapat nakaharap yung pinto, kung kailan siya mag-i-start, kung anong araw siya kailangan mag-start ng paggawa ng pelikula, di ba? Kung anong date nila i-release dapat yung ano, merong mga ganun eh. No? So, mga disempowering beliefs na hindi ka makakakilos, hindi ka makakagawa kasi parang, uy, bawal maglabas ng pera ngayon. Bakit? Kasi Lunes. Di ba? Uy, bawal magwalis. Di ba? Gabi. Kasi lalabas ang swerte. Di ba? So mga beliefs yun, mga anong tawag dito? Mga katuruan, mga paniniwala na ipinasa ng lola natin dun sa nanay natin, at yung nanay naman natin ipinasa naman niya sa atin, at tayo naman ay ipapasa naman natin dun sa ating anak, di ba? At papasa din naman niya dun sa ating apo at kaapo-apuhan. Okay? So, ang tawag dito mga kapatid ay mga self-defeating or disempowering beliefs. Ano-ano itong mga to? Tingnan po natin. Number 1 ay yung na ang Diyos, no? Ang Diyos, ayaw niya na ikaw ay yumaman. Ayaw niya na ikaw ay magtagumpay. God wants you to be poor para ikaw ay manatiling humble. That is a disempowering belief. Okay? Kasi if you believe this, etong paniniwalang ito, hindi ka na masyadong mag-e-effort eh. Tama, hindi ka na strive for excellence. Hindi mo nagagalingan pa, hindi mo nahuhusayan pa. Kasi ang paniniwala mo, kahit pa naman ano ang gawin ko, kung ayaw ng Diyos na ako'y magtagumpay, yumaman, di ba, ay umasenso, anong magagawa ko? Di ba? So sa Kanya, ang paniniwala niya, ang Diyos, siya ay isang parang tyrannical being na nakaupo o kaya nakaduyan dun sa universe. Okay, na binabantayan siya. Binabantayan siya. At oras na magkamali siya, ay patatamaan siya ng kidlat. Ibig sabihin, may parusa siya. Diba? So, ganun yung, diba? At merong, kahit sa Christian circles, mga kapatid, merong ganitong paniniwala. No? Kaya kapag nagturo ka ng prosperity sa kanila, you're a demon. You're a heresy. No? Isa kang bulaang propeta. Kasi sa kanila, ayaw ng Diyos ng material blessing. Kasi kapag nagkaroon ka daw ng material and financial blessing, ay lalaki yung ulo mo, ikaw ay magiging hambog. Diba? Ikaw ay magiging mayabang at nawawala ang iyong spirituality. Tama ba yon? Bakit si Abraham? Bakit si Isaac? Bakit si Jacob? Bakit si Joseph? Diba? Si David. So walang kinalaman yon dun sa spirituality ng isang tao.
Kapag tama nga ang perspective mo at ikaw ay nagtagumpay, di ba, marami kang mga ibang matutulungan para yung naranasan mong tagumpay, yun ay maranasan din nila. Amen ba yan, mga kapatid? Okay. So, God wants me poor para ako ay manatiling humble. Okay? Sino dito humble? Sino humble dito? And you're proud of being humble. Okay. Humble ako. Pinagmamalaki ko na ako ay humble. Okay. Pangalawa is, isa pang self-defeating or disempowering belief is success is based on luck. Ano yung luck? Swerte. Di ba? Swerte. Ang problema, I'm not that lucky. Siguro kung ipinangalan sa akin ng nanay ko ay lucky, then I'm very lucky. Di ba? So, meron ganyang paniniwala na binabase nila or ina-ascribe nila yung success dun sa luck. Kumbaga, ipinanganak ka, narinig na niyo yun? Meron na kayong narinig na taong nagsabi ng ganon, ipinanganak akong malas. I'm a jinx. Di ba? Yung jinx na ibig sabihin, malas. Okay? Kaya lahat ng gagawin ko, malas. So, sa kanila, ang success, it's based on luck. Parang chance. Pero sa atin, ang paniniwala natin, success is the will of God for us. Kaya nga merong Romans 8:37 eh. Di ba? Merong 1 Corinthians, somewhere, chapter 15, na, anong sinasabi doon? Na lagi tayong sinasama ng Diyos doon sa parada ng tagumpay. So success is the will of God for us. Amen ba yun? Pakisabi sa katabi, Brad, gusto ng Diyos na magtagumpay ka. Yeah, sige lang. Diba? Sige lang, huwag mong tigil. Okay. Kailangan maging kanta, no? Then, pangatlo, mga kapatid, no, so you need to eliminate these disempowering beliefs. Itong mga self-defeating beliefs na to. Ang success, sabi niya, is based on destiny. Okay? Tadhana. Destiny. If I am destined to be successful, I will be successful. Again, ini-eliminate nito yung effort, ini-eliminate nito yung excellence, ini-eliminate nito yung hard work. Okay? So, sa kanya, paniniwala niya, kung ako ay itinalaga para magtagumpay, itinalaga ako ng Diyos para maging mayaman, di ba? Darating at darating yon kahit nasa bahay ako. So, it's a disempowering belief. Eliminate. So, ano to eh? Parang OS yan, no, operating system na nandyan sa loob mo. Kaya lahat ng action mo, attitude mo, no, behavior mo, affected dyan na itong mga paniniwalang ito. So what you need to do is change your thinking. No, kinakailangan mong baguhin yung pag-iisip mo. Change your thinking so that you can change your living, your way of living, yung iyong pamumuhay. Okay, so eliminate this. Kailangan mong tanggalin yan. So kung meron ka yan, mga self-defeating beliefs, eliminate. Flush out mo. Amen? Nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid? Okay. And then, another thing that we need to do para ma-experience natin yung success, dapat, mga kapatid, is stop doing this. No? Stop playing blame game. Alam niyo yung blame game? Yung lahat sinisisi. Di ba?
Lahat na lang ng pangyayari o pagkakamali sa buhay niya, isinisisi niya sa iba. Minsan nga, napapasali pa sa usapan si Adan at saka si Eva eh. Diba? Kung hindi lang kinain ni Adan at saka ni Eva, no, yung prutas, yung tree of the knowledge of good and evil, doon sa garden, di sana ay hindi natin nararanasan to. Blame game yun, mga kapatid. Diba? Si Adan, nung tanungin siya ni Lord, bakit mo kinain? Sino tinuro niya? Ito kasing binigay mo sa akin eh. Diba? Tapos nung tanungin si Eva, ano naman? Sino naman ang tinuro niya? Tinuro niya yung ahas. So blame game yun, mga kapatid. Naisip ko nga sana nung i-create ng Lord si Adam at saka si Eve, ginawa na lang niya silang Chinese. Bakit? Kasi kung Chinese si Adam at saka si Eve, ang kakainin nila hindi yung tree. Alam niyo kung anong kakainin nila? Kakainin nila yung ahas. Di ba pagkain ng mga Chinese yung paborito nila yan, di ba? Kasi meron din silang paniniwala, no, patungkol dun sa mga ahas. Dapat pala si Lord ginawa na lang Chinese itong si Adam at saka si Eve, para kahit anong confuse sa kanila na kainin yung ikaw huhulihin namin, ikaw ang kakainin namin. Okay. So, ano lang yon, patalastas. Okay, so stop playing the blame game. Diba? Kaya nga, ang title natin, Be Totally Responsible for Your Success. Be totally responsible for your life. It's your life, it's your choice. Diba? So, kapag nag-fail tayo, diba, kapag hindi tayo nagtatagumpay, kung kani-kanino natin yon isinisisi. Kung sino-sino yung pinagbubuntunan natin ng sisi. Ilan lamang ito dun sa mga sinisisi natin. Biniblame natin yung ating parents. Di ba? Mahirap ako. Hindi ako matagumpay ngayon kasi yung mga magulang ko, hindi rin sila matagumpay. Kahit nga yung lola ko, yung kanunuan ko, mga mahirap sila. Kaya hanggang ngayon, mahirap ako. Bakit? Yung mga mayayaman ba ngayon, kagaya nila Henry C., si John Gokong Wei, sila Lucio Tan, kung sino pang mga mayayaman, nagsimula ba kagad na mayaman yung mga yan? Hindi rin naman, di ba? Ang pagkakalam ko, si Gokong Wei, si John Gokong Wei, ay naging parang market vendor, bodegero. Bago niya, sipag lang siya. At saka, alam niya kung ano yung mga bagay na gagawin niya. Kaya siya nagtagumpay. So, ibig sabihin lang nito, mga kapatid, walang kinalaman dito yung mga parents mo. Kaya nga sinasabi natin, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Tama? Hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap yung mga magulang mo. Kasi nga, wala kang choice. No? Ilan yun doon sa mga bagay na kung saan ay wala kang choice. Hindi mo pwedeng piliin yung magiging magulang mo. Di ba? Pero nagpapasalamat ka ngayon na yung magulang mo, siya yung naging magulang mo. Tama ba yun? Mga kabataan dito, nagpapasalamat ba kayo na ang magulang ninyo ngayon ay magulang? Yan ang magulang ninyo, di ba? So, hindi mo yun pwedeng piliin. Di ba? Ilan yan doon sa mga bagay na wala tayong choice, kagaya ng kung bakit February ka o March ka o April ka pinanganak, wala ka ring choice dyan eh. At kung saan ka ipapanganak. Tama? Kasi kung meron lang tayong choice, pipiliin natin kung sino yung ating magiging magulang. Eh baka lahat tayo halos gusto nating maging tatay si Bill Gates. Di ba? Ang dami sigurong anak ni Bill Gates. Di ba? Yung mga mayayaman ng ang pipiliin natin. Baka pipiliin mo si Henry C.
Di ba? So, hindi natin kasalanan kung tayo ay ipinanganak na mahirap, pero kasalanan na natin kapag namatay tayo, na mahirap pa rin tayo kesa sa daga. Kasi sa haba ng panahon na in-stay mo dito sa lupa, ano yung mga makabuluhang bagay na pinaggagawa mo at hindi umasenso ang buhay mo. Amen ba yun? It's your life, it's your choice, and you are totally responsible dun sa iyong success. Amen? So, may mga maririnig ka ng mga preachers, may mga maririnig ka ng mga magtuturo about this, about that, about their success, about their experiences in life. But at the end of the day, mga kapatid, pag uwi mo, ikaw pa rin yan. Okay? Nasa sayo. Parang yung sinasabi natin, the ball is in your hand. So what are you going to do with that ball? Okay? Nasa sayo yan. So don't blame your parents. Kasi kahit naman ang magulang mo, di ba, binigyan ka rin nila ng opportunity. Ang sabi nga nila sa iyo, anak, huwag ka nang tumulad sa amin. Di ba? Tama na yung isang pagkakamali. Tama? Lahat halos ng magulang, lalo na't naranasan nila yung hirap, sinasabi nila yun dun sa anak nila, mag-aral ka. Nandyan, sa harap mo ang maraming oportunidad. I-grab mo na lang. Okay? Paghusayan mo, magsikap ka, magtiyaga ka, at mararating mo yung tagumpay. Reach the stars. Okay? Parang ganon. Diba? So don't blame your parents. Pangalawa, don't blame the devil also. Diba? Pati ang devil eh. Siguro kung ano lang, kung makakapag-preach lang dito sa harapan natin, ang devil sasabihin niya, ano ba naman kayo mga Kristiyano? Lagi na lang sa lahat ng pagkakamali ninyo, sa akin nyo binubunto ng ang sisi. Diba? Kasi halos lahat na lang. Si Diablo kasi. Diba? Yung sinasabi natin, the devil made me do it. Diba? Tinulak kasi ako ng ano eh. Diba? So don't blame the devil, okay, dun sa iyong mga failures. And then, don't blame God. Why? Kasi ang God, ginawa na niya yung part niya. No, lahat ng pwede niyang gawin para sa atin, look at the scriptures. He has already blessed us before the foundation of the world. He has already forgiven us. Diba? Ginawa na niya tayong mga new creation in Christ. Ginawa niya tayong righteousness. In-accept niya tayo even when we are sinners. Ang sabi ng Bible din, di ba? He loved us with an everlasting love. So lahat ng pwedeng gawin ng Diyos para sa atin, ginawa na niya. Amen ba yun? Ibinigay na nga niya yung kanyang buktong na anak, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So it's your choice to accept or reject etong binibigay ng Panginoon sa atin na salvation. So don't blame God. Okay? Meron din Jeremiah 29:11. Anong sabi ng Jeremiah 29:11? Ang plan niya para sa atin is to prosper us, to make us successful in life. Not to harm us, sabi niya, but to give us hope and a better future. Okay? So don't blame God. At ang matindi pa rito, kapag wala ka nang maisip na sisihin, pati pastor mo, pati church mo, di ba? Pati mga elders, mga leaders, di ba? Ay sinisisi mo. Lahat talaga eh. Kung po pwede nga lang kantahin, no? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may matanda na kasi yun, no? Okay. Hindi naman. Okay, so don't blame your church, your pastor, and your leaders. So stop playing the blame game. So, dapat matutunan tayong ituro yung ating mga sarili, no, maging responsible tayo dun sa mga choices, dun sa mga actions na ating
pinaggagawa sa ating buhay. Amen ba yon? May natututunan po tayo? Okay, so eliminate these things. Tanggalin mo yan sa bokabularyo mo. Yung mga maling belief, di ba? Yung etong blame game. And then, focus on these two things. Dalawang bagay na dapat mong pag-focusan para ma-experience mo, maranasan mo yung success sa iyong buhay. Ano yon? Bago pala yon, i-quote ko muna to. No? Nauna ako masyado eh. Okay. I-quote muna natin si George Washington Carver. Anong sabi niya? 99% of failures come from people who have the habit of making excuses. Di ba? Oh, ba't di ka nakarating? Kasi may ginawa ako, busy ka, something came up. Di ba? Yung mga ganun. Nagkaroon ako ng emergency. Yung mga ganun. Di ba? So, 99% daw ng mga failures nagsisimula dun sa mga tao na merong habit ng paggawa ng mga excuses. Okay? So, pati yung kanilang success, no, hindi pa ka-experience ng tagumpay, meron silang mga excuses doon sa bagay na yun. Okay? So, let's focus on these two things. Yung dalawang elemento, no, para maranasan natin yung tagumpay. Anong dalawang element na to na dapat nagfo-focus tayo? Number one is yung ating giftedness. Okay? Naniniwala kayo, meron kayong gift? Okay? Sa lahat tayo, kumbaga innate yan. Ang tawag natin dyan is, nung isilang tayo, ipanganak tayo, kasamang inilagay ng Panginoon sa atin yung tinatawag na seed of greatness. Merong inilagay ng Panginoon, ang Panginoong Diyos dun sa loob natin, skill, talents, gifts, abilities, ano man yan, ang tawag natin dyan ay giftedness. At ang kailangan lang siguro natin gawin, i-discover natin yung gift na yon. Okay? I-discover mo saan ka ba magaling, saan ka mahusay. Pagkatapos mong ma-discover yung gift na yon, i-develop mo siya. Sharpen the axe. Baka magaling ka na, di ba, maboka ka, mahusay kang manalita. Meron ka nung power of persuasion. Kapag sinabi mo to, napapasunod mo yung tao. Okay? So, isang gift yon. So, develop mo pa siya. Siguro, aral ka. Punta ka sa, sino yun? Si Powell. Yung sa speech development. John Powers. Sino yun? Tatanda niyo yun? Narinig na ninyo yun? About speech, ano yun eh? Sa communication. Public speaking. So, mga ganon. So, enhance mo yun. Sharpen the axe. So, na-discover mo siya, enhance mo pa siya. Kuha ka ng training or schooling. Di ba? Para mas lalong ma-develop yung talent na yan or yung giftedness na yan. And then, pagkatapos mo siyang ma-develop, discover, develop, and then, the next thing that you would do is deploy it. Di ba? Ano mo na siya? Isagawa mo na siya. Gawin mo na siya. Discover, develop, and then deploy. Yung giftedness na tinatawag. And then, isa pa, na kung saan ay dapat mong pag-focusan, no? Kasi etong giftedness mong ito yung may co-convert mo into cash, into money. Okay? At dahil dyan, you can be successful in financial and material terms of life. So, isa pa, aside dun sa yung giftedness, dapat din na pag-focusan mo is, as Christian, is yung godliness. Katunog, di ba? Giftedness and then godliness. Yung godliness naman, mga kapatid, eto kasi yung kapag naging successful ka, no, naging prosperous ka in life because of your giftedness, yung godliness, eto yung magbibigay sa'yo ng peace of mind, ng contentment, ng purpose in life. Kasi because of godliness, mga kapatid, yung relationship mo sa Panginoon, nagde-develop naman ito ng spiritual
maturity, okay, nagde-develop ito ng character. Nakikita mo yung real purpose ng buhay mo dito sa lupa. Hindi lang para magpayaman. Hindi lang para gumastos. Hindi lang para mag-consume. Di ba? Nakikita mo yung purpose mo under the sun. So, these are the two things, dalawang bagay na dapat nating pinagfo-focusan, mga kapatid, to experience success in life. Giftedness and godliness. Medyo tingnan lang natin yung pinagkaiba nito, giftedness and godliness. Ang giftedness, it is the ability to turn thoughts into things. Ang giftedness daw, ito yung abilidad na yung naiisip mo ngayon, di ba, yung creativity ng yung mind, may convert mo into things. Let me give you an example. Steve Jobs. Okay, si Steve Jobs. Sino si Steve Jobs? Okay, Apple. Sa araw, habang nandun siya, dun sa bahay niya, naisip niya, ano kaya? Makagawa ako ng isang maliit na gadget, yung pwedeng ibulsa, na pwedeng maglaman ng 10,000 songs. Ano yun? Naisip niya yun, di ba? Gadget, maliit lang siya, di ba? Kasi dati mga malalaki, tapos ilang songs lang eh. Ano yung una? Yung Walkman, di ba? So ngayon, naisip niya, abang siguro nandun siya dun sa bahay niya, di ba? Nandun siya dun sa bahay niya, sabi niya, ano kaya? Isang maliit na gadget, pwedeng ibulsa, and then, makakapaglaman siya ng 10,000 songs. Naisip niya yon, sa kanya pinag-aralan kung paano gagawin, and after a few years, inilabas ng Apple? Yung iPad. Tama, di ba? So, giftedness netong si Steve Jobs, yung thought na yon, yung kaisipang yon, na i-convert niya into thing. Nag-materialize. Kasi lahat naman ng bagay na material na nakikita natin, nagsimula yan sa isang thought, isip. Yung ilaw, sino nag-invento niyan? Ganon din, di ba? Nagsimula din yan dun sa thought na magbibigay ng liwanag sa dilim, paggabi. Thought mo na yan. Di ba? Kahit yung telepono eh. Sino yung inventor ng telephone? Graham Bell. Di ba? Naisip niya kung paano itatransfer yung sound waves, di ba, from one place to another, na kahit magkalayo, etong dalawang taong to, makakapag-usap sila. At doon niya nagawa ang telephone. Makakapag-transmit ng sound waves from one place to another. So that's giftedness. Diba, yung tao na nakakita siya ng puno, sabi niya, ang isang simpleng tao, walang masyadong iniisip. Sabi niya, puno, tree. Pero yung merong parang naisip dito, ang nakikita niya dun sa puno, isang magandang mesa, isang magandang silya. Di ba? Eto, kapag ginawa kong silya, mesa, or ganito, yayaman ako dito. Pagkakakitaan ko to. That's, giftedness. Naintindihan po natin, mga kapatid? At tayo, bilang mga tao, iba-iba yung ating giftedness. Pakitignan ng katabi kung siya isang gifted child. Kung yan ay isang gifted child, siya ay isang special child of God. Okay? So, giftedness, mga kapatid, it's the ability to turn thoughts into things. While godliness, mga kapatid, is the ability to use your giftedness to serve.
Di ba dahil dun sa giftedness na yon, nasa-serve mo yung mankind. Dahil dun sa giftedness na yon, di ba, binless ka ng Panginoon at nakakatulong ka ngayon sa iba. Malay mo, ikaw ang makadiscover ng cure for cancer. Okay? So, that is godliness. It's the ability to use your giftedness to serve. Amen ba yun? Naintindihan natin? Ano pa yung difference? Ang giftedness is being like God in His skills. Lahat ng skills, lahat ng talents, di ba, creativity, yung ating giftedness, lahat yan ay galing sa Panginoon. So yung giftedness is like being God in His skills. Ang godliness is being like God in His service. Yung paglilingkod. Ano pa difference? Giftedness is being like God in His power. Kaya nga co-creator tayo ng God. His workmanship, ang sabi ng Bible. While godliness is being like God in His love. Amen? And then lastly, giftedness is charisma, while godliness is character. So, hindi pwede mga kapatid na giftedness lang. Kailangan natin yung godliness. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, yung godliness, no, ito ay necessary, needed, hindi lamang dun sa eternal life, kundi maging dito, here in this life. Sabi ni Paul kay Timothy. So, anong mangyayari sa iyo kung pulos ka karisma, wala ka namang character? Ang end result nun is chaos. Kahit nga sa church, di ba? Maraming mga nagsimula na punong-puno ng karisma, mga leaders, no, nakakahatak ng maraming tao for God, pero dahil hindi na-develop yung character, ang nangyayari, nagkakaroon ng chaos. Remember Jim Jones? Yan ko, kung natatandaan pa niyo yun, isang spiritual leader, na nilid yung kanyang mga followers dun sa tinatawag na Guyana Massacre. Pinainom niya ng cyanide. At pagkatapos siya rin ay uminom dahil siya ay na-deceive. Nadaya siya. Kiboloy, who claims he is the appointed Son of God. And yet, ang daming mga naniniwala sa kanya. Diba? Nagtataka ako dyan sa mga yan. Sa mga leaders ng mga cult, sila sa ganito, sila sa ganyan. Yung mga tao naman naniniwala. Di ba? Sunod sa kanila. And then, eto ka, pupunta sa mga tao to, sasabihin mo, Jesus is the way, the truth, and the life. At yung salvation, it comes by believing in Him. Ayaw maniwala. Di ba? So parang nakikita natin dito, mas pinaniniwalaan pa yung minsan, yung nanloloko, na sinabi niya, I am the appointed Son of God. Diba? Yung mga ganon, medyo spiritual ang dating. Okay? Yung makagawa ka ng himala. Diba? Hindi naman dun sa mga miracles eh. Sabi ni Jesus, you will know them by their fruit. Yung bunga. That means, mga kapatid, yung character. Amen? So, kailangan natin pareho yan, yung giftedness natin. At pangalawa, yung godliness. Kailangan natin pareho yan to be successful, for us to be successful in life. So, let's end. Tapusin natin sa pamagitan po ng, bago muna yon, ng conclusion. Masyado akong nagmamadali. So sabi niya, life is simple. Happy ka ba? If the answer is yes, then keep going. Okay? Are you happy? If the answer is no,
Anong kinakailangan mong gawin? Change something. Tapos, pagkatapos mong baguhin, balik ka ulit dun sa question. Happy now? If the answer is yes, then keep going. So make a decision in life, make a choice. Ito po yung magiging choice natin. No? Isang positive declaration that we choose. Sabay-sabay nga po natin basahin. I choose to live by choice, not by chance. To make changes, not excuses. To be motivated, not manipulated. To be useful, not used. To excel, not compete. I choose self-esteem, not self-pity. I choose to listen to my inner voice, not the random opinion of others. You have the power to choose. It's your life, mga kapatid. It's your choice kung ikaw ay magiging successful or not. It's your life. It's your choice. Amen ba yun? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. At naniniwala po kami na kami ay inyong pinagpala, kami ay inyong tinanggap, kami ay ginawang mga anak ninyo. Ginawa po ninyo kaming matagumpay kay Kristo Jesus. Ngayon po, nasa sa amin na lang, Panginoon, kung mararanasan namin yung success na yon, yung victory na yon, yung blessing na yon, na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Lord, salamat dun sa kapangyarihan, kakayanan na pumili. And Lord, we choose, pinipili po namin ang sumunod sa inyo, pinipili po namin, Panginoon, ang magtagumpay, pinipili po namin, Panginoon, yung mga bagay na ninanais po ninyo para sa amin. Tulungan po ninyo kami at naniniwala kami, Lord God, that as we continually obey you, Lord, as we submit to you, Lord God, patuloy po naming mararanasan itong mga bagay na ito na ipinangako po ninyo sa amin. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen.